Sa video natin ngayon makikita nyo kung paano namin pagkasyahin ang 800 pesos sa 2 araw na road trip sa Baler. Let's go! Ganito kasi yan. Meron kaming isang kotse, 2 araw, budget na 800 pesos kada tao. At 4 na tukmol! At ang goal namin, visit and enjoy as much tourist spot as possible sa Baler at sa mga kalapit bayan sa loob ng 2 araw. At dapat ang mga spot na mapupuntahan namin ay libre o mura. Hindi matao at syempre, dapat maganda. Pero ang pinakamalaking challenge ay kung kakayanin ba ng 800 pesos kada tao ang gastos sa gas, pagkain, at matutuluyan sa 2 araw. At malalaman nyo ang kasagutan pag tinapos nyo ang video. Samahan nyo kami dahil isa na namang episode ng biyaheng pang-budgetarya ng inyong matutunghayan. Samahan nyo kaming subukan mag-adventure sa Aurora nang hindi nabubutas ang bulsa. Samahan nyo kami sa panibagong Road Tripid. Panyero, kumusta ang buhay-buhay? Panyero. Cheers. Mali ang hawak mo, Panyero. Humihirap ka na yata. Dito sa Maki's Cafe sa Nueva Ecija, nagsimula ang biyahe namin. Inibitahan kasi tayo ni Maki, isang member ng Team Istokwa na may-ari ng isang cafe. Masarap ang pagkain nila dito, lalo na yung pizza na handmade from scratch. Kaya naman yung tapa yung in-order namin. Yun lang kasi yan libre. At hindi lang dinner ang nilibre sa amin ni Maki. Pati almusal, nagpabaon pa siya. Ang unang stop nga namin ay sa San Luis, Aurora. Meron kasi akong alam ditong lugar na pwedeng mag-camp sa tabing ilog ng libre. Itong unang pupunta nating spot ay lagi na namin pinupuntahan dito sa Aurora. Lakas ng tubig niya na. Opya, negative. Halos sumabot sa tuhod. Hindi tayo makakapwesto doon sa favorite spot namin. Okay lang. Bali dito na lang tayo sa mismong tabi ng ilog magpapalipas ng gabi. Ilan naman ang balak namin dito magpalipas ng gabi. At kinabukasan, medyo ligo ng konti tapos punta na ng Baler. Good morning mga kaibigan. Andito tayo na naman sa isang napakagandang lugar kung saan tayo. I-miss ko yung sarami kasama sa Team Tiwalag, si Elvis Motor. Wala na kasi, hindi na sila sumasama sa amin. Ano nila kami kasama? Ditegi River yung lugar ng ating lugar. Ano? Dalo daw? Ditegi River nga pala yung pangalan ng ating location. At napakaganda ng tubig dito, napakalinaw, napakalamig. At unti-unti na rin talaga siya nakikilala. Medyo marami-rami na yung mga turistang nagpupunta rito. Ito yung ating dapat tinawiran kagabi. Kung tutusin naman, hindi siya ganun kalalim. Naitawid ko na yung sasakyan sa bahang mas malalim pa dito eh. Kaya lang yun kasi, semento yung kalsada. At walang agos na ganito. Hanggang tuhod ko na siya. Eh, pagdating dito, baka biglang itulak kasi yung sasakyan. Babangga doon sa malalaking bato. Realize ko din na maraming tao magpupunta sa paborito naming spot. Kaya hindi na kami tumuloy. Sa bungad na lang kami naghanap ng mga tatambayan at maliliguan. Bumili na rin kami ng mga sabon at tagbayad ng environmental fee na 10 pesos. Kahit matutulas yung mga bato, pag ganito talaga yung
napaka-cautious mo. Oh. Talagang hindi ka mahihirapan na maglakad at tumawid sa ilog. Napaka-solid! Hindi ko rin nakalayan. Maganda pala yung quality nito. Sa pin comment, lagay ko yung ano. Lumayo tayo ng konti dun sa mga cottages para wala tayong kasama masyadong maglangoy-langoy. Actually, wala talagang kasama. I wasn't sure what I was hoping for, you see. You act like gravity and you are perfect. 'Cause you know what I want, babe. And you know what I want before I do. You know what I want, babe. Grabe talaga si MJS, oh. Tingnan nga yung tool mo, pre. Bushcraft yan. Kaya mga kaibigan, ha, huwag kayong gagamit ng pinagbabawal na gamot. Marami nga palang nagtatanong sa inyo kung nasa na yung Facebook page ko. In-announce ko yung 5 videos ago. Dinilit ko siya noong first week ng January. Aminikmik, ha. So, ayun, kaya wala na, kaya hindi nyo makita yung Facebook ko. Wala akong binablock, kaya mag-alala. Before I show it, you know what I want, babe. You know what I want, you know what I want, you know what I want, babe. Uy, ayun pre, jackpot! Japan yan. Japan pa, oh. Oo, Japan yan. Hindi magbe-blur yung makikita namin. Di ba pag Japan nagbe-blur? Dahil magdadagat kami, naisipan kong bumili ng goggles. 500 pa nga ang presyo ni ate pero nadaan naman sa lambing at binigay ng 150. Bale ang gastos ko na ay 500 pesos na ambag sa gas, 10 pesos na environmental fee sa Diteki River, plus sabon na 30 pesos. First day pa lang mukhang hindi naaabot yung planong budget na 800 kada tao. Buti na lang yung mga baon kong pagkain ay dinekwat ko lang sa kusina at ref namin sa bahay. Kasarap ng buhay ng driver. Dito na kami sa ibaba ng Aurora Lighthouse. Dito sa may Digisit, Baler. Tabang tayo nagpapahinga, syempre tayo ang nag-drive. Nagluluto na sila. Kanya-kanya silang luto ng ulam. Naghihintay na lang tayo ng tawag para kumain. Oy! Yan na. Marunong naman mag-drive ang mga kasama ko, lalo na si Russell. Member pala siya ng Team Istokwa at dahil siya lang ang sumama sa invitation natin, ay sinakay na lang natin para may dagdag ambag sa gas. Hindi lang talaga ako sanay maging pasahero at mabilis mahilo kaya hindi ako nagpaparelyebo sa pagmamaneho. Makita tayo ng lighthouse. Let's go. Wala na kailangan tour guide kasi malapit lang naman at madali yung trade. Medyo mag-ingat lang kung may dala kayong bata. Uy! Kailan kataas ang feeling, pre? Ha? Kaya... Gusto mo na naman, lagi kang lumilipad na naman, MGS. Sa gitna ka pa lang, mapapamangha ka na sa view. Pakaganda. Pero lingid sa kaalaman ng mga napupunta rito, yung best view ay wala doon sa mismong lighthouse. Kundi nandito sa may cliff na siyang pupuntahan natin. Sino magdi-disagree na yan ay napakagandang view? Parang natin si Bihero. Mas maganda ba doon sa lighthouse kumpara dito? Parang parehas lang. Pero ang baba ng lighthouse compared sa mga lighthouse na napuntahan na natin dati. So yung makikita mo doon, makikita mo rin dito. Makikita mo rin dito. Mas malapit ka pa nga eh. Pero ito lang yung pinaka highlights. Oo. Yung dalawang isla. Saka yung batang hamog doon. Dito mo dalhin yung nililigawan mo, dos. Oo, appreciate niyan. 59 na yun. Dito. May hindi na yung makakakyat dito. Isasapa mo yan sa likod mo, pre, para yung mga baby sa sa Cordillera. Ganun gagawin mo doon sa tamo. Easy.
Hindi, pwede naman pre, pagkasama mo kami, yung kahoy na may kumot, sampa-sampa natin siya doon. Uba. Sasakay natin siya. May carrier ka. Malay mo pre, parang ma-enjoy niya yung mga last few years remaining sa buhay niya. Si Dos kasi ayaw pa sabihin sa amin o ipakilala yung kanyang partner. Kaya inasar-asar namin na siguro baka siya, cougar siguro yung jowa niya kaya niya pakilala. Kainit. Kaya pupunta kayo ng Baler Lighthouse either umaga or talagang sunset na. Kung ayaw nyo pagpawisan. Pwede naman doon maligo actually, meron namang doon, CR. Kung ayaw nyo, meron din naman ditong falls na matadaanan, along the way lang at nasa kalsada lang din naman. Libre lang siya, malinis, pwedeng liguan at napakadaling puntahan. Kasi wasak kanina yung African. Oh. Hindi ko na lang. Kakaiba kasi itong buka niyo ate. Kasi sa totoo lang, ngayon lang kami nakatikim ng buko juice na pati yelo gawa sa buko. Ikaw lang ang gumagawa nun sa buong Southeast Asia. Siyempre, taga-Baler kami. Marami kaming bukuhan. Yun ang pinagmamalaki namin. Kaya ba't namin nahaluan? Okay, bakit nga pati yelo ay buko? Ano yung sinabi mong dahilan kanina? Para hindi siya mag-iibang lasa kapag may halo. Hindi siya tatabang, kumbaga. Hindi ba kayo nasasayangan ng buko no? Na ultimo pati yung yelo gawa sa buko? May mga bukuhan dito. Yun ang pinagmamalaki namin. Kumbaga, kayo, umaapaw yung supply nyo ng buko kaya hindi kayo nanghihinayan na pati yung yelo nyo gawa sa buko. Yes po. Ang galing talaga ni ate. Bet. Bet yun! Congratulations, Ate Bet! Bigyan ng jacket! 100 pesos para kay Ate Bet! It's so good to see. Hindi yan poverty porn ha. Bayad namin yan sa binili naming buko juice. Pero totoo, natuwa kami sa paninda ni Ate Bet kasi first time naming makakita na ultimo yung yelo na pampalamig ay gawa din sa buko juice at walang halong asukal. Pati pinanliligo nila Ate Bet, buko juice. Me tight through the night. Patapos na ang araw pero nakakadalawang spot pa lang kami. Kaya nagpadali na kami sa biyahe dahil padilim na. At ang next spot nga namin ay ang Barangay Dibut. Kapag yung surroundings nyo ay parang nasa Jumanji movie na kayo. Ibig sabihin na malapit na kayo sa Dibut. Halfway na to. Tapos pag nag-off-road na yung kalsada. Pagkatapos naman ito, sementado na. At kapag maulan, hindi naman siya ganun ka hirap. Hindi naman din talaga kasi, siksik na yung kanyang putik. Hindi siya yung putik na malambot. Kaya kahit tumuulan, madali lang makatagos dito sa rough road section na to. Nakahanap din tayo sa wakas ng ating spot. Yung unang pinagtanungan namin, 500 per tent. Tapos yung iba dito, puro kubo na lang. So may na-meet tayong lokal, si Kuya Michael, buti na lang. At yung kanilang lupa, talagang balak niya daw gawing resort, kaya lang hindi pa nade-develop. At natawaran natin ng 150 per head, per tent. Pahinga tayo as usual, perks ng pagiging driver. Nagluluto na sila Bero at si Jeff. Si Jeff ay member ng Stokwa, TV Stokwa na nagmotor at sumunod lang. Oo nga pala, di ba last time sabi ko, pinaplano namin mag-invite ng mga joiners. Di ba nga pre? Sama ko sila sa ating usapan. Yan. Merong development. May development doon sa ating invite. Una, hindi na siya itutuloy. Kasi na-realize ko at base sa konsultasyon natin sa kanila, mahirap kasi pag nagsama tayo ng di pa natin kilala at nagwagawa tayo ng content, baka may mga pagkakataong mag-clash yung pakikisama at yung paggawa ng content
Eh kasi iba talaga mundo ng ano eh, ng creator eh. Kahit sabihin yung gumagala lang kami at nagta-travel. Iba yung galawan namin sa biyahe habang nagko-content. Eh baka hindi mag-enjoy yung sasama dahil hindi namin maasikaso ng maayos, ganyan, eh maging negative ba yung experience. So, pagpaliban na lang muna natin. Pero, may something ako para sa lahat ng bumili ng Takbong Banayad t-shirt. Lagi niyong nakikita yan na suot ko. Hindi pala lagi, madalas, minsan, basta sinusuot ko siya. At yung mga bumili, yun. At saka nung hammock natin, mag-email kayo sa akin. Kasama ko dyan, direct. Huwag ka na. Lagi ka na kasama eh. Hihirit ka pa eh. Kaya sa mga bumili ng ating t-shirt at hammock, mag-email lang kayo sa akin ng picture na gamit nyo yung mga merch natin. At meron akong sorpresa sa inyo. The next day. Dapat sasaluin mo yan pre para di mabasag ha. Dito mo iba to sa may tubig. Hindi, saluin mo. Dito. Anong 20-20? Tumalano naman si MJS na buko man. Ang singaw. Ganit! Bounce away! Boom! Gari ang buko. Anong sunod pre? Nail cutter naman gagamitin mo. Gusto ko kasi natututo tayo sa mga construction materials na pang bushcraft. Normal pa siya niyan. Sige nga, gawin mo nga to dyan sa kawan mo. Oh, di ba? Ayos ah. Oh. Plat na plat ah. Ayan! Pwede. Oy, oo nga, plat na plat. Future ka. Oh, ngayon, paano mo ngayon palalabas yung katas niyan? Siyempre, unti-unti yan. Gagawin kasi natin dyan, parang, Position ka ta. oo, ganyan. Yan ah. Hanggang makita natin yung pagmumulan niya. Ano yung sangkalan? Ade, gumagawa siya ng... Uy! Ay, akala ko plato na eh. Pagka kumatas ng ganyan, pa-side na. O, kaya ba yan ng kanbo, pre? Talagang nagiging creative pre no pag ano. Oh, ayun oh, pre, saktong-sakto yung linya. Galing! Bubutasan mo na lang. Ayun oh, unti-unti lang oh. Oh, huwag mong bubutasan. Galing talaga. Bagong siyak na buko. Bigay ko na rin yun, direct yung kinuha kanina, hindi na yun. Maraming tao, mabubuhay ka. Kayo natin yung ano. Coconut coffee ni Sander Badnik. Sakto meron tayong cold brew. Oh, tama mo puloy na. Lalagyan pa natin ng coffee yan eh. Buko. Uy, coconut coffee. Guys, kung di nyo pala subukan nyo na. Coconut coffee aka kape ko. Kung may coffee ko, mayroong kape ko. Kape na buko. Ang sarap. Dapat yung cold brew na ano, na matapang at hindi matamis yung ilagay ninyo. Tapos pampatamis nyo yung buko. Ang sarap, ano, 3/4 buko, 1/4 coffee. Hindi ko alam kung, siguro mas matapang yung trip nyo, ano, 1:1. 1/2 coffee, 1/2 buko. Ang sarap. Ito yung mahirap kapag nag-join kami or nagsama kami ng mga joiners na hindi namin kilala. Uy, tama na puta. Ayan. Kasi mga ganyang activities namin, baka gayahin ng mga joiners, tapos madisgrasya, eh syempre cargo pa namin. Tama na, pre. Eh pag kami-kami lang, kahit madisgrasya yan si Jonel, iwanan lang namin yan. Ayos na, tuloy ang biyahe. Meron ka pala kasama. Uy, live pearl! Ito yung sinisip-sip ng mga mahilig sa milk tea.
Ang galing! Ito yung buhay. Patay na kasi yung kinakain nila eh. Maganda yan kasi fresh. Oh, fresh to. Masarap to pag raw. Yung may mga papa-apa. Tikman mo nga. Hindi kasi to kinakan eh. Paano ba preparation yan? Nga, ganyan na. Kapag sa panahong walang alon, dito kayo magandang mag-explore sa bato-bato. Tapos pag narating niya ang edge nitong coral rock na malaki na to, mayroon diyang malaking reef wall, coral reef wall na pwede niyong i-snorkel at kung magaling kayo lumangoy, da-dive nyo, napakaganda, daming isda. Kaya lang, napaaga ang punta namin ng Dibut. Sa April pa pala mawawala ang mga alon. Ngayon kasi malalaki pa at may banta pa ng riptide, kaya hindi na namin nagawang ma-enjoy ang dagat. Don't forget your pride, 'cause I'm just trying. Yung palang pinestuhan natin, hindi na pala kay Kuya Michael yun. Pero sa kanya dati nabenta lang. Pero kung wala naman dyan yung may-ari, pwede silang pumesto dyan yung pupunta dito. Pwede na po sir, basta wala dyan yung may-ari. Okay. Kahit po andyan yung may-ari, pwede naman makausap siguro. Ayun. Dito, ito na lang yung hanapin nyo pag pupunta kayo kay Kuya Michael. Lalagay ko yung dyan, coordinates. Tapos may special discount daw yung mga subscribers natin. Kahit sino sa amin. Basta pakita nyo nakasubscribe kayo. Saka yung video namin dito. Pakita nyo kay Kuya Michael. No? Kuya, special discount. If you wanna go, I'll stay. I'll stay away. If you wanna go, I'll stay. I'll stay. Ang ganda ng kagubatan dito. Ro, fresh na fresh. Ang dami mga ligaw na hayop kung makikita kung saan saan. Boss, pwede pa sabay? Sakay ka na, boss. Boss, sakay na lang ako, boss. Boss! Nakakapagod pala to, boss! I don't wanna live that way. 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 Pwede na tayo magpapark. At napakalapit lang niya sa ilog. Huwag kami pupwesto para mananghalian. Isa sa pinaka-paborito kong investment sa sasakyan at pag-road trip. Ito. Ano kung bakit? Kasi kahit saan, kahit mabato, meron kang matutulugan. Hindi mo na kailangan ng malalaking bed. Gastos update, 500 sa gas, 10 pesos sa Detective River, 30 sa sabon, 30 sa entrance sa lighthouse, 150 sa goggles, 150 sa overnight sa Dibut. At wala pang gastos sa pagkain dahil lahat kami may baon na pinagsasalu-saluhan namin. Sa mga gusto ding mag-road trip pero tight ang budget, malaki matitipid kung una, hindi na kayo mag-check-in. Pangalawa, magbaon na lang ng ready to eat o malulutong pagkain. Pangatlo, learn to explore. Minsan mas marami ka pang mapupuntahan kapag nagtitipid ka at kapag naghahanap ka ng mga libreng pasyalan. Bili kami buko! Bili kami buko! Oh, mga 4 na piraso. Hello! Lang. Mga 4 na piraso. 5, tigisa tayo. 2:45 pa lang ng linggo pero dami na natin napuntahan. Makapag-ilog na tayo, bundok, dagat, ilog na naman. So, ano yung next natin, pre? Ano yung next natin? Ayun. Event, pre! Baka ibang event yung gusto nyo puntahan, ha? Yan ha. Pasa ko dyan. Basta may oras pa tayo, mag-ano pa tayo na iba mga pupuntahan.
susulitin natin ng weekend. Hindi yan lang na weekend lang tayo nakakalabas dahil sa trabaho para hindi natin masulit ang bakasyon. Yung wala mag-file ng leave, dumaba. Makakatulong din na marami ka nang napapanood na kung sino-sino para may idea ka kung ano yung magandang puntahan sa isang lugar, kung gaano katagal babiyahin, para maplano mo yung road trip nyo, di ba? Kaya kung bago ka pa lang sa channel ko ay mag-subscribe ka na para maplano mo ng mabuti at magkaroon ka ng idea sa mga susunod mong road trip. Kaya kung gusto nyo ng ganitong salamin, ayan, nasa comment section yung link. ND filter. Ganda. Good. Saan galing yung buko? Sa puno. Dito na namin bibiyakin yung mga lalaki naming mga buko. Lahat tangal tago sa ano mo, pre. Okay yung lalagyan ng Jersey. tubig ang juice natin. Malaki-laki. Diyan na, sa cooler. Cooler na. Kaso may kanyan eh. May dishwashing ka, di ba? Oo, gasa natin. Oo, gasa natin. Mga kanyan, karne-karne. Parang. May flavor. May flavor, mas masarap yun. Hindi pa yung avocado. Sabi yan. Bro, nandyan din. Ayun, nandun. Wala akong brief. Ikaw, pre, ha? Ikaw, talaga. Malabas talaga totoong kulay mo, pre, ha? Oh, galing. Hindi ginagano, may ikot. Bagong bukas na buko. Kaya patakal po. Wow, tilapia. Woo! Wow. Sa lahat ng umabot, sa part na to ng video natin. Thank you very much. I love you all. Hanggang sa susunod natin. Dapat sabi-sabay tayo doon. Road tripid. Road trip. Take 2. Hanggang sa susunod natin. Road tripid!